Ito na yon, hindi na teaser, hindi na build-up. Ito na mismo ang araw kung saan buong mundo ay nakatingin at nasa gitna na eksenang yon ay si Alexandra Ayala. Sa Rome, sa iconic na Pietrangeli Court, magsisimula ang laban na hindi lang basta first round. Ito ay test ng puso, isip at lakas ng isang Pinay na handang magpasabog agad sa unang araw pa lang. Confirmed na ang lahat. Unang match sa schedule, 11 a.m. sa Rome, 5 p.m. sa Pilipinas. Ibig sabihin, habang ang Europe ay nagsisimula pa lang ng araw, tayo sabay-sabay natutok. At bakit sobrang init na ban na to? Dahil hindi lang ito laban ng dalawang player. Ito ay laban ng momentum laban sa experience. Si Alex, world number 42, rising star na may dalang bagong mental toughness. Si Fretch, no. 45, isang solid clay performer na kayang sirain ang ritmo ng kahit sinong kalaban. Pero ang tunay na kwento dito ay ang transformation ni Alex. Galing siya sa intense na ensayo laban sa isang clay specialist. Hinasa ang bawat galaw, bawat tira, bawat desisyon. At higit sa lahat, pumasok siya sa laban na may malinaw na mindset. Handa, kalmado, at hindi na basta natitinag. Ito na ba ang araw na magpapakita siya ng fireworks agad? Kung base sa lahat ng senyales, hindi lang posible. Mukhang ito ang plano. Sa unang tingin, parang simpleng laban lang ito. Round 1, dalawang magkalapit ang ranking, parehong naghahanap ng magandang simula sa clay season. Pero kapag hinimay mo ng mas malalim, makikita mo agad na ang laban na ito ay may bigat na higit pa sa isang opening match. Ito ang unang pagkataon na magkakaharap sina Alex Ayala at Magdalena Fretch. Walang history, walang previous match na pwedeng pagbasyahan. Walang template kung paano sila tatalunin ang isa't. Ibig sabihin, ang laban ay magiging pure adjustment. Kung sino ang mas mabilis magbasa, mas mabilis mag-adapt at mas mabilis mag-control ng tempo. At dito pumapasok ang pinaka-interesting na factor, ang readiness ni Alex. Sa mga huling araw bago ang laban, hindi siya naggulong sa simpleng drills. Pumasok siya sa high-level practice laban sa isang veterana sa clay. Doon niya tinest ang kanyang pasensya, decision-making at composure. Dahil sa clay, hindi sapat ang malakas ka lang. Kailangan mong mag-isip, kailangan mong maghintay, kailangan mong magtiwala sa proseso. At base sa mga nakita sa kanyang preparation, mukhang handa siya sa ganitong klaseng laban. Mas kalmado ang galaw niya. Hindi na siya basta nagmamadali. Hindi na siya umaasa sa isang big shot para tapusin ang rally. Sa halip, bumubuo siya ng punto. Unti-unti niyang kinokontrol ang exchange hanggang makahanap ng tamang pagkakataon para umatake. Ito ang evolution. At kung ikukumpara mo kay Fretch, dito magkakaroon ng banggaan ng estilo. Si Fretch ay kilala sa consistency, hindi siya madaling magkamali. Kayang-kaya niyang pahabayin ang rally hanggang ikaw ang unang mag-breakdown. At sa ganitong laban, maraming players ang nahuhulog sa trap, nagiging impatient, napipilitang mag-risk at doon nasisira ang laro. Pero kung madadala ni Alex ang bagong disiplina niya sa court, may chance siyang i-neutralize ang lakas ni Fretch. Dahil kapag hindi ka nagmamadali, nawawala ang edge ng kalaban na umaasa sa pagkakamali mo. Isa pang factor ay ang stage mismo. Pietrangeli Court, isa sa pinaka-iconic na venue sa tennis. May pressure, may history, at hindi lahat ng player ay komportable sa ganitong setting. Pero ito rin ang pagkakataon para mag-shine ng mga handa. At sa ngayon, lahat ng senyales ay nagsasabing handa si Alex. Hindi siya papasok bilang underdog na umaasang makalusot. Papasok siya bilang isang player na may malinaw na intensyon, na magpakita agad ng lakas sa unang araw pa lang. Kaya habang papalapit ang 5 p.m. sa Pilipinas, isang bagay ang siguradong mangyayari. Hindi ito magiging tahimik na laban. Ito ay magiging simula ng isang gabi na puno ng kaba, sigaw at posibleng fireworks. Dahil kapag si Alexandra ang nag-init agad, mahirapan ng pigilan ang sunod-sunod na pagputok. Ngayon kababayan, dito na tayo papasok sa pinakainit ng laban, ang mismong gitna kung saan nagkakaalaman kung sino ang tunay na may kontrol. Dahil sa ganitong klaseng matchup ni na Alexandra Ayala at Magdalena Fretch, hindi agad matatapos ang kwento sa first few games. Ang tunay na lababan magsisimula kapag pareho na silang naka-adjust, kapag nabasa na nila ang tendencies ng isa't isa, at kapag nagsisimula ng pumasok ang pressure. Sa clay court, walang shortcut, walang madaling puntos. Kailangan mong paghirapan bawat rally. At dito lumalabas ang isang napahalagang tanong. Sino ang mas kayang magtagal sa mental battle? Si Fretch, kilala sa pagiging steady. Isa siyang player na hindi basta-basta bibigay ng free points.
Ibig sabihin, mapipilitan si Alex na pagtrabahuhan ang bawat panalo sa rally. Hindi sapat ang isang magandang tira. Kailangan sundan, kailangan buuin, kailangan tapusin sa tamang timing. At kung hindi ka handa sa ganitong proseso, madaling masira ang momentum mo. Pero ito ang pinaka nakakagulat kay Alex ngayon. Hindi na siya yung player naghahanap agad ng winner. Hindi na siya basta nagmamadali. Sa halip, marunong na siyang maghintay. Marami na siyang nakitang laban kung saan ang impatience ang naging dahilan ng pagkatalo. Mukhang natutunan na niya ang leksyon na yon. Sa bawat rally, mas malinaw na ang kanyang intent. Hindi siya basta nagbabalik ng bola. May direksyon, may plano, may build-up. Parang chess match na bawat galaw ay pinag-iisipan. At sa ganitong estilo, napipilitan ang kalaban na mag-adjust at doon nagsisimula ang cracks. Isa pang critical na aspeto ay ang kanyang movement sa clay. Dahil ang clay ay hindi lang tungkol sa foot speed, ito ay tungkol sa control. Kailangan marunong kang mag-slide papunta sa bola at pumawi agad sa posisyon. At based sa kanyang paghahanda sa Rome, mas fluid na ang kanyang galaw. Hindi siya mukhang nahihirapan sa surface, hindi siya mukhang nangangapa, mukha siyang komportable. At kapag komportable ka sa clay, lumalawak ang options mo. Kaya mong mag-defend, kaya mong mag-extend ng rally, at kaya mong umatake kapag nakita mo ang opening. Pero siyempre, hindi mawawala ang pressure moments. Darating ang punto na baka ma-break siya. Darating ang pagkakataon na baka mawalan siya ng ilang sunod-sunod na puntos. At dito na papasok ang tunay niyang bagong armas, ang mental strength. Kaya ba niyang manatiling composed kahit nahuhuli? Kaya ba niyang bumawi nang hindi nagpapanik? Kaya ba niyang magtiwala sa sarili niya kahit dikit na ang laban? Kung oo ang sagot sa mga tanong na yan, hindi lang niya kayang sabayan si Fretch, kaya niya itong kontrolin. At kapag nakuha ni Alex ang control sa gitna ng laban, doon na magsisimulang mag-shift ang momentum. Hindi na siya hahabol. Siya na ang hahabol. At kapag nangyari yon sa unang araw pa lang ng Italian Open, hindi lang fireworks ang makikita natin. Posibleng simula ito ng isang run na muling magpapagulat sa buong mundo. Sa dulo ng lahat, kababayan, isang bagay ang malinaw. Ang laban ay higit pa sa isang opening match para kay Alex sa Italian Open. Ito ay pagkakataon para ipakita na ang kanyang pag-unlad ay totoo, na ang kanyang bagong armas ay hindi lang salita kundi aktwal na lakas sa loob ng court. Laban kay Magdalena Fretch, bawat rally ay magiging laban ng disiplina. Bawat punto ay laban ng tibay ng isip. At kung madadala ni Alex ang composure, patience, at tapang na ipinakita niya sa paghahanda, may malaking posibilidad na hindi lang siya manalo, kundi mag-iwan ng mensahe sa buong tennis world na handa na siyang sumabog sa pinakamalaking entablado.